tayo. Sa umagang ito ay hindi ako magpa-preach. Hindi ako magpa-preach. Hindi ako ang gagamitin ng Panginoon na maghatid ng mensahe niya sa atin sa umagang ito. Kundi ang panonoorin po natin ay ang isang video na kung saan makikita natin ang katotohanan ng Diyos. Amen. Kung matandaan ninyo, mayroong noong nakaraang taon ng 2012, pumunta rito ang isang propeta ng Panginoon na Indian. At nagbigay ng hula ng pagkakaroon ng mga kalamidad sa Pilipinas. Binanggit niya ang mga lugar na kung saan nangyayari mga yun. Itong Indian prophet na ito ay siya rin ng hula noon ang pagkakaroon ng tsunami doon sa bandang Japan na nangyari noong 2011. Inihula niyan mga 2010. Nangyari ang hula ng 2011. At itong ulit ito, ang propetang ito ng Diyos ay nagpunta ng Pilipinas ng buwan ng Abril ng 2013 doon sa Cuneta Astrodome, at doon niya ipinahayag ng mensahe ng Diyos. Amen. At makita po natin na itong buwan ng November ay nagkaroon ng kaganapan ng prophecy na yan. At noong may pinahayag niya, yung hula na yan ay may maraming tao hindi pumansin. Ipinagwalang bahala ang kanyang pahayag. Pero may lugar na tumugon sa panawagan ng Panginoon. At makikita po natin na ang lugar na ito ay na tumugon sa panawagan ng Panginoon ay hindi gaanong napektuhan ng bagyo ito na si Yolanda. Amen. At ating panoorin po ngayon. Amen. Amen. Wait lang. Start mo lang. Unity. Mati. Wait lang. Ulitin ko lang. Start first. Naapektuhan kasi. Nag-salpak. Tignan yung mga kanina. May ilaw doon sa projector, may ladder. Yung pipindot yung may ilaw, pag nag-think na okay na. Isang pindot lang. Namatay kasi nang nalain ko siya. Okay na yung sa nag-bibling. Okay na. Okay na.
Kasi sa Sam. Biglang namatay. Hindi, ano, Parang na-apektuhan. Biglang namatay. Ano, subscribe mo muna kayo bago mo. Bago mo sabihin. Mic na lang. Mic. Ako mamatay ka ni. Lakas na ba? Kasama ko yun. Yan, makita yun. September 9, ay nahula yan. Ano, sa yung tsunami sa Japan yan. Parang ano lang siya eh. Ang go. Magpabalita pa si ano. Sige, ulit. Pwede connect tayo sa na-apektuhan ng video. Nakasave mo ba yan o live mo? Nakasave. Many mighty angels of God has been now stationed and taken their positions around the world in many important oceans. In the Pacific Ocean, I saw these angels taking up positions everywhere. Huge, mighty angels over the Pacific Ocean. Pacific Samudra the South China Sea region. Let me accurately tell you where exactly in geographical position he is stationed. There is an island in the Pacific Ocean called Samoa. Put one point there and draw a line straight up to Japan. Japan வரைக்கும் ஒரு நேர் கோடு வரையுங்கள் and draw a line straight down to the Solomon Islands. Pero dapat mabawasan nila. கோடு வரையுங்கள் and join into back to Samoa Island. மீண்டுமாக இந்த சமூக தீவோடு கூட இணைத்து ஒரு கோடு வரையுங்கள். You have a triangle. ஒரு முக்கோண வடிவம் இப்பொழுது உங்களுக்கு கிடைத்திருக்கும். That is where he is stationed, facing towards the Asian nations. There are the Asian nations including Australia and New Zealand. Sexy, that's what happened that day in 2004. And more time it will happen again. That is why the angels of position and station. One more time it's going to take place. Yes, hour of his judgment has come. Mahal na araw, may magandang balitang hatid sa Pilipinas ang isang respetadong Indian prophet na dumalaw sa bansa para sa pagdiriwang ng tinaguriang Jubilee of Jubilees ng bansa ngayong taon. Makakaligtas daw tayo sa isa pang malaking trahedya sa dagat tulad ng tsunami na tatama sa Asia. Pero may mga kailangan tayong gawin. Alamin sa pagpapatrol ni Israel Malasa. Sa propesya ng respetadong Indian prophet na si Brother Sadhu Sundar Salvara, sinabi niya may panibagong trahedya tulad ng tsunami ang magaganap sa Asia. Pero ang good news, makakaligtas daw ang Pilipinas. Kailangan lang magkaisa ang iba-ibang simbahan sa bansa sa pamamagitan ng 3 araw na National Day of Prayer and Fasting. What God wants you to be, to cry for the sins that the land has committed during the past 490 years. Ayon ng propeta, mahalaga ang sakripisyo ng pag-aayuno para may salba ang Pilipinas sa tiyak na kapahamakan. Yan ang tsunami sa Japan.
Mamaya papaliwanag niya ata. Ang
So yan po ang nangyari. Nakita po natin nangyari po lahat yan. Amen? Na nakita sa... Tandaan po natin, yung propeta na yan, hindi naman tagad doon sa atin. Pero binanggit niya lahat yung mga lugar sa Pilipinas na kung saan nangyari yun. Nakita po natin na walang nakita dyan ng... Kung titignan natin ang mapa, ang Iloilo, ang probinsya ng Negros ay nasa pagitan ng Iloilo at saka Cebu. Ang probinsya ng Negros, yun lang ang tumugon sa panalangin. Nagsisi sila. Pero itong ibang lugar na pinanggit ay hindi tumugon. Siguro hindi sila niwala. Kung kaya nakita na natin nangyari sa kanila. Itong Negros, hindi ka anong napintuhan dahil sila ang tumugon sa panalangin ng Panginoon. At hindi nakita po natin ang nangyari doon, nakita natin binanggit lahat yan na ang mga tao para silang refugees sa kanilang sariling lugar, di ba? Nanggaling sa ibang mga bansa ang mga mga relief, mga kailangan nila pa. Yung iba nagpunta sa Maynila. Amen? Saka makita po natin, nagputol mga tao, yung iba nagpapatayan sa pagkain. Sabi nga, maraming mga nakaramihan, nalunod, ikinamatay. Kita po natin, nagkalat yung mga patay sa lansangan. Hanggang kailan lamang nailibig yung karamihan na namatay. Amen? Kaya may mga ibang bansa na tumulong sa atin. Eh nakita nangyari lahat yan. Bagamat meron pa yung hindi pa lahat nangyayari yan ng sinabi dyan. Pero kailangan nanawagan ng Panginoon sa atin na kailangan tayo magsisi, magbago sa ating pamumuhay. Huwag tayo mamuhay na ayon sa takbo ng sanlibutan. Makikita kalungkot lang ang malaking pagkakasala ng ating bansa o ang tinatawagan ng Panginoon yung kanyang body, ang kanyang katawan. Tayong mga manampalataya. Amen. Hindi yung mga hindi manampalataya nanawagan siya sa katawan ng Panginoon. Kaya tayo ang tinutukoy niya na magbalik loob sa Kanya. Bagamat marami na tayong dasay manampalataya, pero maraming nabubuhay ayon sa sanlibutan. Nakontento na lamang sila sa pagkarindo atin. Pero yan ang tinutukoy niya ng mga patay na manampalataya. Marami iglesia na walang ginagawa upang makapagdala ng kaluluwa sa Panginoon. Yun ang mga sinasabi ng mga patay na iglesia. Kaya kilalanin natin ang ating sarili, kilalanin natin ang iglesia kung tayo'y kabilang sa mga sinasabi na mga patay. So makikita po natin na nagkatotoo lahat yan. Amen? At mahalaga kung hindi tayo nanawagan ulit ang Panginoon na magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Kagaya niyan, may nangyari na nakita po natin na yung mga pagbaha, mga tsunami yan, siguro kagaya nangyari sa Tacloban, yung storm surge na pagtaas ng tubig kung saan yun ay kinamatay ng maraming tao. Mangyayari uli sa buong Pilipinas yan, sa Luzon, sa Visayas. Mangyayari uli yun. Sabi doon, alam po natin na ang Pilipinas ay binubuo ng 7,000 isla. Pero sinabi nito na ang 70 isla ang mawala sa mapa, lulubog sa tubig. Kaya kung mapapansin po natin sa rehabilitation sa Tacloban ngayon ay pinagbabawal yung mga tao na magtayo ng bahay doon sa malapit sa dagat. Amen. Kaya sabi doon, mag-ingat kayo lalo mga malapit sa dagat. Sabing gano'n na yan ay maraming lulubog. Sabing gano'n, puro baha mangyayari. Napapansin po natin na itong mga nakaraang mga taon talagang puro baha nangyari, lalo sa mga Kabisayan, sa Mindanao. Amen. Nangyari doon ng Sendong at saka yung Pablo na kung saan maraming namatay, maraming nasirang mga ari-arian. At sabi ng Panginoon, kung hindi tayo magbago ng pamumuhay, hindi natin seryosohin ang ating buhay spiritual, ay magaganap lahat ng kanyang mga sinabi dyan. Tandaan po natin na kung na napakabuti lang ang Panginoon dahil bago niya gagawin ang kanyang paghatol ay nagbibigay muna ng babala para magkaroon ng pagkakataon na magbalik loob, magsisi sa kanyang mga kasalanan at magbalik sa Panginoon. Para bang nangyari doon sa
nung gunawi ng Panginoon ang mundo sa pamagitan ng baha. Isang 120 taon na ginagawa ni Noe yung arko at nakakaral siya, binibigyan niya ng babala ang mga tao na magbalik loob sa Panginoon, pero hindi siya pinakinggan. Kaya tawan-tawan lang siya. Sa halip na sundin ang sinasabi ni Noah ay kinukutya siya na tinatawag na hangal si Noe. At nangyari doon na pinabaha ang Panginoon, pinalubog ang Panginoon ng mundo. At muli doon magbasa po natin doon sa aklat ni Jonas. Kung kilala natin si Jonas, ang propeta ng Panginoon, dahil sa labis na kasamaan ng mga taga-Ninive, balak ng Panginoon na gunawin na ang Ninive. At bago niya ginawa yun, sinabihan niya ang isang lingkod na si Jonas na ipangaral sa Ninive, na ipaalam sa Ninive na magsisi sila sa kanilang mga kasamaan dahil bugunawin na sila ng Panginoon. Pero dahil si Jonah ay galit sa mga Ninive, ayaw niyang ipangaral, ayaw nang iparating sa Ninive ang mensahe ng Panginoon. Gusto niyang malipol ang mga taga-Ninive dahil sa labis na kasama nila. Kaya siya tumakas sa halip na ipangaral sa Ninive ang sabi na sa salita ng Panginoon, ay tumakas siya. Pero ibinalik siya ng Panginoon. Tinapon siya sa barko na sinat niya, tinapon sa dagat, at pagkatapos sa dagat ay nilulur siya ng isda at ibinalik siya doon sa Ninive upang ipangaral ang kanyang iparating sa tao ang babala ng Panginoon sa kanya. At nung narinig ng mga taga-Ninive ang hari, ipinag-utos na mag-ayuno lahat sila, pati mga hayop, pinag-ayuno nila, kung kaya nahabag ng Diyos dahil sa kanyang pagsisisi ay hindi tinuloy ng Panginoon ang kanyang paggunaw, paglipol sa kanila. At ganoon din ang Panginoon. Katulad ng sabi kanina, nung unang pangyayari sa Yolanda, nung inihula yan, nung buwan ng Abril, ay nanawagan ang Panginoon na magsisi ang mga tao. Sinabi yung mga mangyayari, pero hindi nakinig ang maraming tao. Ang bansa, ang probinsya ng Negros lang ang medyo tumugon. Nag-ayuno sila, nanalangin sila na kung kaya hindi sila gaanong napektuhan. Kasi dahil sa kasamaan ng Panginoon, hindi na naniwala sa mga hula. Ay peke lang yan, kunyari lang yan, hindi totoo yan. Ganyan din, nung unang panahon, ganyan din na sinasabi nila, hindi totoo yan, hindi mangyayari dyan, sinasabi nila. Kasi, pero sa atin man, kung totoo man o hindi, basta paniwalaan natin na ito babala ng Panginoon. Kung tayo susunod sa panawagan ng tayo magsisi, magbagong buhay, ipagsisihan natin ang ating makasalanan, wala namang mawala sa atin. Kaysa susundin natin sila, kasi hindi tayo maniwala, hindi mangyayari, totoo yan, sinasabi natin yan. At kung biglang dumating yan, huli na. Amen. Makita rin doon, ibinanggit pa tungkol sa Pangasinan na magkakaroon sa Pangasinan, magkaroon ng sakit na hindi na maagnas yung balat. At ang buwan ng mga October pa yun, may namatay na 2 katao na doon hindi malaman kung anong sakit yung mga katao, mga laman nila na agnas. Kaya yung pamilya ng mga yun ay kinarintay na, ibinugod na. At sabi ko noon sa hula na yung sakit na yun nalaganap sa buong Pilipinas pagkatapos sa buong mundo. At doon din, hindi magkatagal, meron din sa Cebu uli, magkakaroon din uli ng sakit na doon na ganoon din. Amen, nalaganap sa buong mundo. Yan lahat ay mangyayari yan. Lulubog ang maraming lugar, magkakaroon na lindol. Makita po natin, nung isang karang taon pa, sinasabihan na tayo ng taga-Bolka, ng Pilmo, na tungkol sa Marikina Port na sinasabi na mula Nueva Ecija hanggang Laguna. Yung Marikina Port na yan, ibig sabihin, yung Marikina Port na ibig sabihin, may crack na yung lupa na yan. Kaya pagka lumindol yan, yan ay bubuka. Kaya nung pinbok sa mga na alam nila kung saan yung na alam nila kung saan yung crack na yan. Kaya binibigyan, sinabihan ng mga tao, ng mga tao na nakatira doon sa lamat na yan, na umalis sila. Lumipat niyang tirahan. May maraming mga bahay na nakatayo, may mga eskwelahan, may mga ospital na nakatayo doon sa crack na yan.
Kaya sinasabihan sila ng PhilHealth na umalis sa lugar na yun. Pero ayaw nilang maniwala. Amen. Kaya nakakatakot siyang kung dumating yung lugar na lumindol. Amen. Na lumindol at nag-crack na yan, ay maraming tao mamatay. Sabi nga na ang estimate ng PhilHealth na mamatay kung mangyari yung lindol na yan ay mga 30 to 37,000 ang mamamatay. Amen. Kaya nakakatakot po kung hindi tayo tutugon. Sa susunod, meron pa tayong titignan ko kaya mga madaling araw, titignan ko yung inihula rin naman noong October naman noong nakarang taon patungkol sa NASA. Hindi lang inihula, kundi sinabi ng NASA na may mangyayari na eclipse. Alam po natin na eclipse na kung saan yung buwan ay tatapat sa araw kung kaya't magdidilim ang mundo. Yung total eclipse, sinabi yan ng pag-aaral ng NASA. Pero kung sa pag-aaral ng mga ngayon, nakikita nila kung anong kaugnayan niyan sa galaw ng mundo. Sinasabi sa Biblia na ang Panginoon ay may kumukontrol lahat ng bagay sa mundo. Kasi nasa kanyang kapangyarihan lahat ng bagay. At sabi ng Biblia na ang mga araw na yan, mga nasa kalawakan na yan, araw, buwan, mga bituin, ay nasa kontrol ng Panginoon. At gagamitin yan mga yan bilang tanda ng kanyang gustong gawin sa mundo. Nakita ko natin halimbawa yan nung pumunta ang Panginoong Isus kung siya ipanganak, ginamit niya isang bituin na kung kaya nakita ng mga tatlong hari niya at saka yung mga pastor yung bituin niya na nagpapakita na ang pagdating ng Panginoon sa unang pagkakataon. Sa pangalawang pagpunta niya, na dating ng Panginoon na yan, ipinanganak bilang sanggol, ay unang punta niya ay upang iligtas ang mga tao sa pamagitan ng pananampalataya. Pero alam po natin ang Panginoon ay matapos ng maligtas ang tao pamagitan ng pagtubos sa kanyang makasalanan sa mga sumampalataya sa Kanya, sa mga tumanggap sa Kanya sa pamagitan ng pagsisisi at sa Kanya na tumanggap na pagkilala sa Panginoon bilang namatay para sa kasalanan ng tao, ay nagbalik na siya sa langit. Sabi doon sa Biblia na nung siya paakyat sa langit, nakikita ng mga lagad niya, unti-unting tumataas ang Panginoon hanggang sa nawala sa paningin nila. Kaya sabi ng anghel, ano ang tinitignan ninyo? Ang Panginoon babalik din na ganyang makita ng lahat. Ang Panginoon babalik siya ulit. Kung paano siya umakyat sa langit, ganoon din siya ulit babalik, makikita ng kanyang pagbaba. Amen. At sa kanyang pagbaba na yan, ay makikita po natin ang pagtandaan muli ng kanyang pagbabalik sa pamagitan ng mga pagtandaan mula sa langit, sa mga araw, sa mga buwan, sa mga bituin. At yan ay mangyari at naging yun nga, pag-aaral ng NASA na sa April, yung tinatawag na Four Bloody Moon, na kung saan ang sabi sa Biblia, ang araw ay magdidilim, ang buwan ay magkukulay dugo. Mangyayari yan ayon sa NASA na magkakaroon ng eclipse, total eclipse, na kung saan ang buong buwan ay tatakpan ang sikat ng araw. Kung kaya sa araw na ito ay magdidilim ang mundo. At ang araw na tumatakip doon sa buwan ay magmumukhang bula. Yan ang pag-aaral nila na mangyayari sa pagitan ng April 1 ng April April na dating 2014 hanggang September ng 2015. Ano mang araw sa loob ng panahon na yan ay mangyayari na ngayon. Kaya observan po natin, titignan po natin kung totoo yung kung mangyayari ang sinasabi ng NASA na sa panahon na yun ay magkaroon ng pangyayari doon sa mga buwan, sa araw. At ang lahat ng pangyayari yan ay may konektado sa bansang Israel. Dahil ang bansang Israel ay ang bayan ng Diyos dito sa lupa. Sa susunod na yan ang panoorin po natin at ipapaliwanag ko sa inyo. At dito sa pakita natin ngayon, ang hirap ng paghatol na sinasabi ng Panginoon na mangyari sa atin. Sino ang tutulong sa atin? Sino ang makapakiligtas sa atin? Sabi ganoon.
Kaya, pero sinabi ng Panginoon, lahat ng ito'y mangyayari kung hindi kayo makikinig sa Panginoon, hindi kayo magsisisi sa inyong kasalanan, hindi kayo magbabagong buhay. Magpabalik loob sa akin, sabi ganun. Pero, kung tayo'y manalangin tayo, magsisi sa ating mga kasalanan, ay maging seryoso tayo sa ating buhay spiritual. Sabi ng Panginoon, hindi mangyayari mga yan na sinabi ko na kahatulan. Bagkus, paunlarin ko uling yung bansa, sabi ganon. Doon sa kanyang unang sinabi na masisira yung mga taniman, mga lupa na tinataniman ng pagkain. Yan ang mangyayari kung tayo patuloy na hindi nakikinig sa sinasabi ng Panginoon. Pero pagka tayo nakinig, sabi niya, ay lalo niyang palaguin ang ating mga lupain na tinataniman ng halaman. Paunanin niya ng pagpapala upang pagpalain ng ating bansa. Kung tayo'y tutugon sa Panginoon, sa panawagan ng Panginoon. Amen. Makita po natin ang Diyos ay tapat. Mahal tayo ng Diyos kung tayo ay tutugon lamang sa kanyang panawagan. Diba sabi ko nina na ang Panginoon tulad ng isang manok na kinukubkob sa pamagitan ng kanyang papakpak ng kanyang mga anak. Amen. Kaya magising tayo. Itong panawagan nito, Panginoon, ay magsisilbing patandaan, babala ng Panginoon sa atin. Amen. Kaya huwag natin sisihin ng Panginoon kung halimbawa maranasan natin ang mga sinasabi ng Panginoon na paghatol. Tayo ang pumili niyan. Nanawagan ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Amen. Huwag na tayong magpabanjing-banjing sa ating buhay spiritual. Amen. Totoo man kaya hindi yan, tanggapin po natin, walang mawala sa atin kung tayo maniwala. Amen. Kasi maraming tao na hindi naniwala sa mga hula-hula yan. Kahit anong nangyari ka, magsisiman huli na. Amen. Kagaya ng kwento na lang ninyo na isang pastor ng tupa, nagsisigaw siya ng lubo, sabi gano'n. Narinig ng mga tao ay pumunta sila. Naniwala sila na may lubo ay yung pare wala. Nagbibiro lang pala yung yung pastor na yan. Nung bandang uli, pagkasigaw niya ng lobo, hindi na naniwala ang mga tao. Hindi na pinapansin. Hindi totoo yan. Nagluloko lang yan, sinasabi nila. Pero nung dumating na lobo talaga, hindi na pumunta ng mga tao. Pero may talagang dumating na lobo. Kaya kung ang nangyari, sinila ng mga lobo ang alaga niyang mga tupa. So parang ganun din nakahalintulad natin. Kung hindi tayo naniwala sa mga sinasabi ng mga propeta, ay baka pagdating ng tayo, totoo nga nangyari yan, huli na upang tayo magsisi. Amen. Walang mawawala sa atin kung tayo ay tumugon sa Panginoon. Tunay namang bagong buhay tayo. Huwag tayo mabuhay ayon sa takbo ng sanlibutan. Yun ang babala sa atin ng Panginoon. Yun ang mensahe sa atin ng Panginoon. Tandaan po natin, mahal tayo ng Panginoon. Amen. Kaya kung may sakot tayo mapahamak, huwag natin sisihin ang Diyos. Ayaw ng Diyos, sabi ng Biblia, ayaw ng Diyos na may mapahamak kahit isa lang sa atin. Dahil lahat tayo mahal niya. Pero kung napahamak tayo, yan ay dahil sa katigasan ng ating maulo. Amen. Huwag natin hintayin na mangyari. May babala na ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya tayo manalangin, imanalangin tayo sa Panginoon na ipahayag natin ang ating pagsisisita sa ating mga kasalanan. Ipahayag natin na tayo'y magbago na sa ating lumang gawing pamumuhay. Amen. At kung meron pa sa atin na hindi pa tumatanggap sa Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas, ngayon na ang panahon. Bago maulihan na, ngayon na ang panahon na tanggapin natin, ipahayag po natin ang ating pagsisisi sa ating makasalanan, makasalanang pamumuhay, at tanggapin natin, kilalanin natin ang Panginoon na siya ating nagbayad sa ating makasalanan, at kilalanin na siya bilang Panginoon tagapagligtas. Amen. Naiginayang na bago lumagyan ang tinatawag na paghahanda ng pagdating ng kamatayan. Kung hindi natin paghandaan ang ating kamatayan, ay hindi tayo karapat-dapat na magkaroon ng buhay doon sa buhay na walang hanggan. Amen. Kaya naway naging maliwanag sa inyo, naway humutong yung pagwalang bahala ang nakita na panahon natin ngayon. Sabi nga doon sa ating natin, hindi tawa nagsasalita.
Sabi ng Diyos, ako ang nagsasalita. Sabi nga, gumamit lang siya ng tao na magsalita para sa kanya. Pero ang salita ay galing sa Diyos talaga. Amen. Hallelujah. Huwag natin isipin po natin, kung magkaroon din doon, sabi niya, mga mataas na building, magkakasunog. Pwede mangyari yan. Kasi alam po natin, sa mga mataas na building, ang mga linya ng mga gas nila ay nasa tubo yan. Kagaya nangyari sa Silendra, nung mga nakaraang mga buwan lang nakaraan na sumabog sa Silendra dahil may leak ang gas, ang linya ng gas ay sumabog. Kaya naniwala ko na mangyayari yan na magkakasulong mga mataas na building na yan, pagkalumindol. Kasi pagkalumindol yan, masisira yung mga linya ng mga gas na ginagamit yung nakatira sa mga building na yan. At ganoon magsasabog, magkakaroon ng apoy. Amen. So isipin na ng mayor sa kapal ng tao dito sa mga kamay nilaan. Sa kapal ng tao dito sa maaaring malaanan ng mga ano na yan, yung Marikina Port na yan. Mula Nueva Ecija hanggang Cavite, Laguna. Napakaraming tao mapektuhan. Lalo-lalo pag nagdilagan sa atin sa mga building matas ngayon, karamihan mga below standard dyan. Yun nangyari sa Japan, o kaya hindi gaano marami ang nasira mga building dahil yung mga building sa Japan ay malitibay talaga. Sinusunod nila yung mga building code. Kaya malitibay, kaya makita natin nung nasa TV, nakita po natin na lumilindol yung mga tao, hindi gaano nagpapanik. Ano lang sila gumaganyan yung mga building, pero yung mga tao hindi gaano nagpapanik dahil matibay ang kanilang building. Ikumpara natin ang mga building sa atin. Dahil sa kasamaan ng mga kontraktor, kasakiman ng mga tao na mga kontraktor, ang substandard ang kanilang ginagawa. Kaya mahina ang mga building natin. Kung kunting lindol yan, marami nang magigibang mga building. Bilang niya mga matay na yan. Amen. Makita po natin mga bagyo-bagyo lang, marami nang lulubog na lugar. Amen. Ano pa kaya kung mangyayari sa Tacloban, yung storm surge mangyayari yan, nakataas yung nangyari sa Tacloban, tumaas ng ilang metro yung tubig. Kaya maraming namatay. Kung sa ating kamay lang mangyayari yan. Amen. Maraming 70 isla ang lulubog. Lalamunin ng tubig. Ilang mga tao ang nakatira sa mga isla na yan. Kaya huwag natin ipagwalang bahala ang babala nito ng Panginoon para sa atin dyan. Nagpapakita na marami, kung pa-observa nyo, takbo ng Panginoon ngayon, ang mga ipangkaryo ang nangyayari ngayon. Amen. Sa ibang bansa ngayon, sobra ang lamig na hindi naman ganong naranasan ng nagdaang mga maraming taon. Nakita ko mga dagat na naging yelo na yan. Nakita yung isang barko ng yan, na hindi na makaalis sa ilang yan dahil tumigas na, naging yelo na ang dagat, ang tubig. Hindi na makaalis doon. Merong pumunta, merong pinadala na barko rin na tutulong magre-rescue sa mga tao na nakasakay sa barko na yun. Ganon din nangyari. Inabot ng pagtigas ng tubig, naging yelo ang tubig, kaya sila na-stuck na rin doon. Amen. At makita nyo sa mga balita ngayon sa Amerika, yung mismong dagat, naging yelo na. Kaya amen, yung mainit na tubig, ihapis mo sa area na yan, maging yelo na yan. Amen. Nakita ko natin sa Bagyo, kaya mahal pa rin ang gulay natin ngayon kasi mga gulay nagpipris na siya, nagpipris na, kaya nasisira. Makita po natin marami ng masakit na dumating na hindi alam kung saan nanggagaling. Hindi alam kung anong mga gamot. Amen. Makita po natin na sinabi kanina na mga parang wala nang ligtas na lugar. Ang mga tao papatay na lang na ipagkakakala sa kalsada. Makikita po natin, mababasa po natin na may mga tao na takpuan walang ulo. May mga tao na pinasok sa kailang bahay. May mga bata na inutusan ng bumili ng tindahan, hindi nakabalik dahil nirate na. Ganyan na ang kasama ng tao. Halagang piso lang pumapatay ang mga tao. Amen. Nagpapakita lang na ito ay paglandaan na malapit ng pagbabalik, sabi ng Panginoon sa
Timothy ba yung sabi niya na sa huling araw, maraming mandalamig sa pag-ibig sa Panginoon. Pasama ng pasama ang tao. Nagiging ganit at nagiging sakim ang mga tao. Sabi lang gano'n. At nang totoo na nangyari yan. Walang krimen, hindi na maampat. Wala nang pinipili ang mga tao ngayon. Dati-dati pagka nagnanakaw ang tao, mga magnanakaw ng nasakyan, inaantay nila na walang driver. Pero ngayon hindi na. Mas gusto nila kung may tao na. Dahil pagka may driver yung sasakyan, pinaparis na, hindi na kailangan magsusi-susi pa. Noon ang mga ordapan magnanakaw sa bangko, inaantay ng gabi para magnakaw. Pero ngayon hindi na, umaga. Maraming tao, wala noon, pinipili mga tao na gumawa ng krimen sa walang tao. Pero ngayon, kahit saan, makita sa mall, na kung saan daming tao, makita natin ngayon na yung mga tao nanghuhuldang pa rin, nagnanakaw pa rin. Ganun na kasama ng tao, kaya huwag tayong ibuhat natin ipagwalang bahala. Lahat ito ay sinasabi ng Biblia na mangyayari sa huling araw. Tayo na sa panghuling araw na. Amen. Malapit na, nagbabadya na ang pagdating ng Panginoon. At kung sa nakikita ko YouTube kanina kasi maaga ko nagising, maaga kasi ako natulog kagabi. Hindi ko man malayo na tapos ang practice na maaga ko natulog. Kaya nagising ako ng alas 2, hindi ako natulog kaya naisipan ko mag-research sa internet. At doon maraming nabasa uli ng mga hula, mga prophecy, mga nangyayari ngayon. Na kagaya doon, yung isa na ang kasalukay natin Papa ngayon ay St. Francis na o Francis, yan na ang kauli-huli ang mga Papa ng mga Katoliko. Di ba yung pinaltan ni Pope Francis yung Benedict? Yung si Benedict hindi natapos sa kanyang dahil siya'y nag-resign. Si pinapalabas na nag-resign siya. Pero ang totoo niya talagang tinanggal siya. At yun ay makikita natin ayon doon sa sinasabi ng Biblia ng prophecy niya. Ang naghula niya si Trumpetang Malakay. Amen. At sinasabi ko doon, naiwan ko lang totoo hindi, pero nakikita ko natin. Sa nakita ko doon na sinabi doon na yung Papa ay pinapanga ng Misa sa Vatican. Ang itinataas niya si Lucifer. Nakita ko yan sa narinig ko yung sinabi niya sa Lucifer. Alam mo yung magbisa ng mga sa Katoliko ng Italiano. Amen. At ayon sa hula, si huling Papa ay ang lahi pala niya Italiano, pero doon lang lumaki sa Argentina yan tayo. Dahil sa ayon sa hula, ang huling Papa ay ang lahi Italiano. Amen. Kaya maraming mga pangyayari na kung titignan natin, hindi lang natin nabibigyan pansin dahil abalan tayo sa ating mga buhay araw-araw. Wala tayong pakialam kung ano man ang balita sa mundo. Pero sinabi ng Panginoon, gumising kayo. Pakiramdaman nyo ang nangyayari sa kapaligiran. Pakinggan nyo ang sinasabi ng mga kapaligiran. Sabi ng Panginoon, gumising kayo. Sabi ng Panginoon, huwag tayong ibig sabihin ng Panginoon, huwag tayong abala sa ating mga sarili. Tignan natin ang nangyayari sa ating paligid. Makikita ko natin ang ating palatandaan. Amen. At yung mga kinangyayari ngayon ay may ugnayan doon sa sinasabi ng mga hula sa Revelation. Sa mga nag-aaral, mga nagsasiniksik, nakita nila ang koneksyon. Mga pangyayari ngayon, doon ang pinagbabasayan nila doon sa Revelation. Sa lumang tipan at sa bagong tipan. Kaya kapatid, ito nangyari sa ating ngayon. Mahal na Panginoon ng bansang Pilipinas dahil ang Pilipinas ang itinuturing na tanging bansang Katolik Kristiyano sa buong Asia. Kaya mahal tayo ng Panginoon. Amen. Kaya at maaari gusto niya na tayo maligtas. Gusto niya na huwag tayo mapahamak. Amen. Sabi niya, kung tayo magbalik loob sa Kanya, paulirin niya ang pagpapala ng ating bansa. Amen. Para malaman niyo ang ating bansa ay punong-puno ng natural resources yan. Kaya pinag-aagawan ng mga bansa ang Pilipinas, Amerika, China, at iba-ibang maraming gustong umangkin ng Pilipinas dahil ang Pilipinas ang mayaman. Amen. Sabi ng mga astronaut na pumunta sa buwan,
Nakita na habang nasa buwan sila, nakatingin sila sa Pilipinas, din sa mundo. Nakita nila ang Pilipinas ay parang nagniningning, naginto. Kaya nagpatotoo nila yung mga astronaut na pumunta sa buwan. Ang Pilipinas daw ay parang nagniningning na parang ginto. Dahil ang Pilipinas, hindi ako ito, marami nagsasabi na ang Pilipinas ay ito ang Jerusalem ng silangan. Amen. Mahal tayo ng Panginoon. Kaya magbalik tayo. Amen. Dahil nakikita ng Panginoon, ang pinakamapalagay ko lang, pinakamalaking pagkakasala ng ating bansang Pilipinas ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Napansin nyo ngayon yung huling piyesta ng Nazareno. Noong mga unang mga taon, hindi naman ganun karami ang mga tao. Pero ngayon sobra na, balak na gawin Philippines na international attraction na yung piyesta ng Nazareno yan para maraming turista pupunta sa atin. Amen. At makita natin na kung na-observan natin itong prosesyon na huli, hindi na parang nawala na sa ayos, sa kaisa, dahil hindi pa tapos ang misa, ay inaano na yung mga ribulto. Nagkagulo ng tao, pati yung parang nagbibigay misa, hindi na nagdala sa nakiusapan yung mga tao. Kaya kung pagpatuloy na ganito, paramihan, parang palagay ko lang, sa tingin ko lang, sa susunod na taon, mas marami ang tao na makikiano uliyan. At mas may pakiramdam ako na may malaking pangyayari na mangyayari sa ano na yan. Amen. Yan ang kasalanan na kinamumuhian ng Diyos. Sabi ng Biblia, hindi ibibigay ng Diyos ang kanyang kapurihan sa iba dahil siya lang ang nag-iisang tunay na Diyos. Kaya siya namumuhi. Amen. Kaya makita po natin na diyan nagagaling ang Diyos sa atin, sa bansa natin, dahil sa kagawan ng mga Katoliko. Amen. Kung sa internet, marami tayong mababasa, panahon, na nung panahon yung mga papa, yung mga nag-aalay sila, masinunog na sanggol. Amen. Na noon yung mga Katoliko nung panahon, ay maraming mga Kristiyano na pinapatay, mga Hudyo na pinapatay. Noong panahon ni Hitler, 3 milyon mga Hudyo ang pinagpapatay niya. Dahil bakit? Kasi mga Hudyo ayaw nilang maging Katoliko. Kaya pinagpapatay ng mga Nazi, mga German, ang mga Hudyo. Amen. At yung sinasabi ko na ayon sa interpretasyon ng mga ng Biblia, yung eclipse, total eclipse na mangyayari kung sa mangyayari sa loob ng April hanggang September, ay may kahulugan na naman. May kahulugan sa bansang Israel. Tulad ng apat na araw, 4 na beses daw yan, magaganap yung total eclipse na yan na may kahulugan. Yung una ay nangyari kung anong siglo yata yun. Pangalawa ay nung ang mga Hudyo ay lahat ng mga Hudyo sa Spain ay pinalayas sila. Binigyan nila ng mga Hudyo sa Spain, binigyan nila ng mga Hudyo sa loob ng 4 na araw ay nalaya sila sa Spain. Kaya mga ari-ari kasi ayaw nilang maging Christian, ayaw nilang maging Katoliko. Kaya yung mga ari-ari na inangkin ng mga Romano. Pagkatapos nung sila pinalayas na yan, naghanap sila ng lugar, naghanap sila ng tao na makapagbibigay sa kanilang tirahan. At noon nangyari kay Christopher Columbus. Kung alam natin sa history natin, si Christopher Columbus, siya ang nakadiscover ng Amerika. Amen. Kaya noong discover ni Christopher Columbus ang Amerika, doon niya doon pumunta mga Hudyo na pinalayas mula sa Spain. Kung kaya pinagpala ng Diyos ang Amerika. Kaya makita po natin sa kaysaya ngayon yung mga halos mga malaking tao sa Amerika ay mga American Jews. Sila kumukontrol na ekonomiya ng Amerika.
dahil mga Hudyo ay talagang magagaling na tao dahil bansa sila ng Panginoon. Kaya ang makita natin na maliit lamang ang Israel na palibutan ng mga kalaban na bansa ng mga Muslim. Pero hindi sila manalo. Nangyari yan nung panahon nga panahon ni Columbus na discover ang Amerika. Pangatlong pangyayari na eclipse ay yung ipahayag nung naging bansa ang bansang Israel, 1948. Nung naging bansa ang Israel, tinanggap ng United Nations ang Israel bilang isang bansa. At sabi doon na, sabi niya si Truman, sabi niya na, magpakailanman. Sabi ko gano'n. At alam ko natin sa kanya Isaiah na ang sabi ng Panginoon sa mga Hudyo, didadalhin ko sa isang lugar na isyong tahanan magpakailanman, sabi ng Panginoon sa kanila. Amen. At ito nga, ang-apat na pangyayari, itong darating na eclipse, total eclipse na naman, na may kasaysayan, may kaugnayan naman sa bansang Israel. Amen. Kaya yan ang abangan po natin. Ipag-aantay natin. Huwag tayo malungkot kung tayo tunay na tumanggap sa Panginoon. Huwag tayo malungkot sa malapit ng pangyayari ito ay nagbabala, nagbibigay ng bawagdya na marapit ng pagbabalik ng Panginoon. Amen. Sabi niya na pagbabalik ng Panginoon ay makita patandaan mula sa langit. Amen. Kaya huwag tayong paantok-antok sa buhay nating manampalataya. Magbalik loob tayo sa Panginoon. Amen. Tanggapin natin yan. Walang mawala sa atin. Pasiguro lang, baka kung mangyari, walang masama ng sumunod. Amen. Hallelujah. Kaya tayo manalangin. Inanyaya ko tayo manalangin. Tumayo po tayong lahat. At ipahayag natin sa Panginoon ang ating pagsisisi sa ating makasalanan, ang ating pagbabalik loob sa Kanya. Sa mga hindi pa tumutunay tumatanggap sa Panginoon, ay kailangan ngayon na pagkakataon na tanggapin ang Panginoon. Ipahayag mo ang iyong pagsisisi sa iyong makasalanan. Tanggapin mo ang Panginoon ng pagligtas bago mahuli ang lahat. Huwag mong sabihin na ikaw ay linggo-linggo ay nagsisimba, ay ligtas ka na. Hindi. Ang kaligtasan natin ay ang tanggapin natin ang Panginoon bilang Panginoon, buong puso natin na tanggapin ang Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas. Amen. Sabi nga na pagka tayo nagpinagpinasyon ng tinapay, ipinapayag natin ang ating pananabik na pag-aantay ng pagdating ng Pagdating ang kung tunay tayong mananampalataya, huwag nating katakutan ng pagdating ng Panginoon sapagkat ito na ang katugunan ng ating paghihirap sa mundo ito. Tayo ating tatanggapin na ang mga pangako ng Panginoon sa atin. Amen? Hallelujah. Ikit natin ang ating mata. O dakilang Diyos, salamat po Panginoon sa dakilang mong pag-ibig. Tunay po na napakabuti mo sa aming Panginoon. Tunay po na kayo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Walang ibang Diyos na tulad niyo, Panginoon. Kayo ang Diyos na mahabagin. Kayo ang Diyos na mapagpatawad. Kayo ang Diyos na tunay na nagmamahal sa amin. Kayo ang Diyos na tapat at di nagbabago noon, ngayon, kailanman. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa pagbibigay mo, Panginoon, ng babalo sa amin, O Diyos, bago mo ganapin, Panginoon, ang anuman ang pinaplanong pagkakatuloy sa amin, Panginoon. Hallelujah. Sabi mo, Panginoon, na kayo tumugon, kami tutugon sa iyo na naayon sa iyong kalooban ng God. Tumugon na may pagsisisi sa aming makasalanan. Tumugon na ang pagbabalik loob namin sa iyo ay hindi mo gaganapin, hindi mo bibigyan ng kaganapan ang mga sinabi mo na dapat mangyari kung kami hindi magbabalik loob sa iyo, Panginoon. Kaya pinapayag po namin sa aming mga puso na aming pagsinisisiyan po namin ang aming mga pagkukulang, ang aming pagrebelde, ang aming pagsalansang sa inyo, Panginoon. Patawarin kami, O Diyos, sa aming lahat ng aming karumihan, O God. Hallelujah. Upang, Panginoon, makamit natin, Panginoon, namin ang kaligtasan. Hallelujah. At makamit na hindi namin maranasan, Panginoon, ang mga ipinahayag mo na pagkakatuloy sa amin po, Panginoon.
Bagkus, ibigay mo ang pagpapala sa aming bansa, O God, patuloy pagpapalain kami, Panginoon. Hallelujah. Kaya't salamat po, Panginoon. Salamat po, Diyos. At sa amin pa, Panginoon, sa mga narito, Panginoon, na hindi pa ako tumatanggap sa iyo sa kanilang buhay bilang Panginoon tagapaglitas o Diyos, ay hayaan mo, Panginoon, na manalangin sila sa iyo, Panginoon. Hilingin sila sa iyo, Panginoon, ang kanilang pagsisisi, pagkilala sila yung makasalanan, na sila ang kanilang pagsalansang sa iyo, Diyos. Hallelujah. At sino man ang hindi pa tunay na tumanggap sa Panginoon ay susunod sa panalangin na ito. O Panginoon Diyos, salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita, sa iyong sa nakita namin, Panginoon, nakapahayagan o Diyos, hallelujah, na ang plano mong gawin sa Pilipinas kung kami hindi magsisi, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa pag-ibig mo, Panginoon, at kinikilala mo, nagpapakumbaba, Panginoon, na kinikilala sa ngayon, O God, hallelujah, na ako'y isang makasalan, Panginoon, na ako'y marami kong pagsuway sa iyo, Panginoon. Hallelujah, kinikilala ko na yung makasalanan mula nung ako'y panganak hanggang sa ngayon, Panginoon. At ngayon, O Lord God, ngayon narinig ko ang iyong salita, O God, ang iyong kapayagan, O God. Pinagsisiyan ko at mga kasalanan ko, Panginoon. Tinatanggap kita bilang Panginoon tagapagligtas. At mula ngayon, Panginoon, ay ikaw na ang Panginoon sa buhay ko. Ikaw na ang masusunod sa buhay ko, hindi na ang aking sarili. At O Diyos, salamat po, Panginoon, at naway, Panginoon, mula ngayon, Panginoon, ay sulat mo na, Panginoon, ang aking pangalan sa talaan na aklat ng buhay, O Diyos. Hallelujah. At mula ngayon, Panginoon, tanggapin ko ang banal mong ipagkaloob sa akin, ang banal na Espiritu na siyang gagabay at patnubay sa akin sa araw-araw kong buhay po, Panginoon. Uhawin mo kanyang salita, O God, patagin mo ako sa aking sampanampalataya po, Panginoon, at tulungan ako ng banal na Espiritu na makalakad ayon sa katwiran po, Panginoon. Salamat po, Diyos. Ito ang aking dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lord, salamat po, God. Salamat po, Diyos, ang kinig po namin, O God, ang iyong kapatawaran sa aming makasalanan at ang kinig po namin, Panginoon, na hindi po namin dadanasin ang mga sinabi mo na kahatulan na iyong igagawad kung magpatuloy kami, Panginoon, sa luma naming kaumuhay, O God. Kaya salamat po, Panginoon, patuloy na ikaw ang aming pupurihin, luwalhatiin, kikilalanin ng nag-iisang Diyos sa aming buhay, dahil ikaw pa naman talaga, Panginoon, ang nag-iisang Diyos, wala kang ibang katulad, O God. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. At muli aming hayag sa iyong mga labi, O God, na ikaw lang ang aming Diyos, sa iyo lahat ng pupurihan, sa iyo lahat ng kaluwalhatian, sa iyo lang ang lahat ng kadakilaan, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ito ang aming dalangin. Amen. Amen.